Sa ating pong mensahe, saan po natin ang ating Bibles, Philippians chapter 1. Verse 27, only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ, that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs that you stand fast. So yan po yung mga marks of a life that reflects the gospel, or a life worthy of the church. Conduct worthy of the church. Stand fast. Standing. And sharing in one spirit, one mind. Number 3 is striving together for the faith of the gospel. And number 4 is suffering. Unto you, verse 29, it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. A while ago, I mentioned, the word is striving from the word atleo, means to compete in a contest. And the idea is twofold. First, to strive against. At kung striving against ang pinag-uusapan, ating pong kalaban dyan ay ang kasalanan, ang ating sarili, lalo bigat din kalaban ng sarili. Sabi ko nga kapag mastery or competition ang pinag-uusapan, ang pinakamabigat dyan, self-discipline. Mas madaling disiplinahin ng ibang tao, pero ang sarili, napakahirap madisiplina. Tama ko ba yun? Mag-disiplina ka na ng bata, medyo madali-dali pa yan, pero yung self-discipline na i-impose mo sa sarili mo, yung discipline na i-impose sa sarili, ay napakahirap. Pero dapat pong paglabanan yan. So strive against yourself. Against sin, against the world, and against Satan. Yung mga sinasuggest sa ating isipan. Lalo na kapag hindi ka busy, sabi ng isang kasabihan, a lazy mind is the devil's workshop. Nagiging opportunity ng kaaway ang ating isipan pagka-idle. An idle mind is the devil's workshop. Walang ginagawa, hindi ka busy sa salita ng Diyos, hindi ka busy sa mga productive na bagay, wala kang ginagawa ang utak na yan, pagkakataon ng demonyo yan. Nung busy si David sa pakikibaka sa kanilang mga kaaway, napakalapit ng kanyang relasyon sa Diyos. Pero nung siya po'y naging hari at nagkaroon na ng katahimikan, wala nang ginagawa, instead na nasa pakikibaka, dahil sabi ng Bible, that is the season wherein kings go out to war. But instead, David was in his palace at nagising nung hapon. Sabihin, natulog siya. Magising siya, ito, nagkaroon ng opportunity ang kaaway, na siya ay tuksuhin sa personalidad ni Bathsheba. At yun ang naging pasimula ng downfall ni King David. Yung wala siyang ginagawa, hindi siya busy. So, may katotohanan, po yung kasabihan na an idle mind is the devil's workshop. Kaya babantayan natin yung mga pumapasok sa utak natin. Sabi mo, get thee behind me, Satan. Hindi yan ang mga bagay-bagay ng Diyos. So, palitan natin yan ng mga mabubuting bagay. Yan ang ating isipin. Sabi ni Paul sa Philippians 4:8, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are lovely, if there's any virtue, if there's any praise, think on those things. Pero yung mga negatibo, hindi po healthy. Hindi healthy sa church, hindi healthy sa sarili mo, hindi healthy sa tao. Ano po yung mag-entertain mga negative thoughts? Kahit sa Madam Auring, ayaw niyan. Negative vibes, sabi nila. So ano bang bagay na negative? Ay hindi po mabuti, Sabi ng Bible, whatsoever things are positive. Lovely, hindi yung ugly. Yung lovely, ang isipin mo sa tao, hindi yung kapangitan ng tao. Dahil hindi matatapos ang pangit sa atin dahil imperfect pa tayo Pero yung lovely, yun ang hanapin mo sa tao, yung lovely. Not the ugly. Whatsoever things are pure, are true. If anything is of good report, think on those things. Yan ang ating pagkukulan ng ating panahon sa ating isipan. So then let's go to the next point. Striving together. It means teamwork. As I've given you the illustration last Sunday, yung isang team na puro star player, puro magagaling,
But if they will not work as a team, patatalo pa yan sa isang team na walang mga magagaling na player who work as a team, to make teamwork. Ilang ulit na napatunayan yan, ano? Meron mga team na gagaling ng mga players as individuals. Pero kung if they will not play as a team, kundi puro sila, individual lang, hindi na sila mamamasa kung basketball yan, pagkahawak ng bola. Hindi na i-involve yung iba. Matatalo pa sila ng isang team na kahit hindi mga talented and players, but who works well as a team. So sa church, ganun din ho. When you say striving together, members should strive together, it means teamwork. Dapat kinilos tayo, hindi puro para sa advancement natin as individual. Not for our self-promotion, but to promote our fellow. Kaya nga inilarawan ang church sa isang katawan. While a body has different parts, meron din po yung different functions. Pero yung function ng bawat part, nagko-contribute yan sa ikabubuti ng other part. So, hindi nagiging selfish, Hindi pwedeng sabihin natin na yung ginagawa ng kamay para sa kabutihan lang ng kamay. Lahat ng ginagawa ng kamay para sa kabutihan niya ng buong katawan. Lahat ng function na ginagawa ng paa, hindi lang sa promotion ng paa yun. Hindi lang sa kabutihan ng paa. Lahat ng ginagawa ng paa, ang na-advance dyan yung buong katawan. So, if the Bible likens the church, the body, ganoon dapat ang natin nasa sa isip ng ating kilos, o naman iba-ibang ating talent, ang ating skills, ang mga abilities na binigay ng Diyos. Pero yung mga binigay na yan na gift sa akin, hindi para sa promotion ko yan, hindi para sa glory ko yan, kundi iaambag ko yan para ma-promote ang katawan ng Panginoon, ma-promote ang glory ng Panginoon. Kaya sabi ni Paul sa book of Ephesians, He gave gifts to men. Anong gifts? Mga gifts na binigay niya sa church. He gave some apostles, some prophets, some pastor teachers, some evangelists. Anong layunin niya? For the perfecting of the saints. For the edifying of the body of Christ. So, yun po ang layunin niya. Hindi po sa self-advancement ng nag-iisang membro sa kanyang glory, but for the glory of the Lord and for the advancement of the church. And when we do that, mga kapatid, we strive together. So, striving together, primarily, ang goal po niya, sabi sa ating passage, is the gospel of faith, for the faith of the gospel. So, it means advancement of the faith of the gospel. So, ang atin pong i-advance is the message of the gospel and the other truths in connection with the gospel. The deep things of the gospel. Kapag ka natutupad natin yan, that we strive together, meron tayong effort, kagaya sa simbahan. Sabi ko, meron iba't ibang ministries. Kagaya yan sa digmaan. Hindi lahat ng nasa digmaan, hindi lahat ng pakikidigma, it means lahat nasa frontline. Diba? Kailangan meron nasa planners. Ha? Meron mga planners, meron mga strategists, meron mga involved sa ammunition, meron involved sa uniform, meron involved doon sa mga casualty, at sa mga nagbabalita sa mga mahal sa buhay na wala na si ganito, di ba? So, maraming anggulo ang pakikidigma, hindi lang yan nasa frontline. At lahat ng iba't ibang departamento, lahat yan, nagkaka-ambag-ambag, para rin matagumpay ang isang pakikidigma. Ganun din po sa iglesia, iba-ibang ating ministries, iba-ibang ating ginagampanan, pero lahat yan, nagkakatulong-tulong para ma-achieve ang isang goal. And that is, to advance the message of the gospel and to advance the truth, the other truths relating to the gospel. And that's what I mean by the faith of the gospel. Yun bang involved sa housekeeping ministry? Wala na silang involvement? Wala ba silang contribution sa advancement of truth? Sabihin nyo, parang nagkaroon ng truth sa paglilinis. Parang nagkaroon ng promotion ng truth sa paglilinis ng simbahan. Meron mo.
Eh kung may simbahan natin, makakakonsentrate ba tayo sa pag-aaral ng truth? Mamaya, kamot kayo ng kamot. Baka di tayo, kasurot. Balabok sa loob ng simbahan. Di ba? Pero bakit tayo komportable? Dahil may nag-maintain ng simbahan. So, lahat siya nakakatulong, mga kapatid. Kung nating sabihin ay naglilinis lamang simbahan, walang naiambag sa advancement of the gospel of Christ. So, iba-ibang departamento yan, iba-ibang ministries, pero isa po lamang ang pinatutunguhan yan. Ano? Nagko-contribute yan for the aim, for the same objective and goal of striving for the faith of the gospel. When we do that, we achieve two things. First, we advance the gospel and we halt the movement of the opposition. Ang kaaway po ng Ebanghelyo ng Panginoon, kumikilos din yan. Ano? Dalawa yan. Meron pong direct assault at merong indirect. Sa palagay nyo, alin ang mas dangerous? The direct one or the indirect? Alam nyo, ito mas dangerous to kasi ito po ay tuso ito eh. It's very subtle. Very subtle yan. Hindi mo namamalayan, mas nakakatakot yan. Akala ba natin yung digmaan nanalo lamang dahil sa magagaling yung nasa frontline? Alam nyo, yung trabaho ng espionage at yung mga nagsasabotage, hindi nyo matatawaran ng effect yan, matinding effect yan. Pwede nyo madiskaril lang isang tren Hitler dahil may naglagay ng buhangin dun sa engine ng tren. Ilang toneladang bala ang di makakarating, ilang libong sundalo ang di makakarating, ilang arpas ang di makakarating. Alam niyo ba epekto niya sa digmaan? Ang may kagagawa ay isang guerrilla na naglagay lang ng buhangin sa engine. O tinanggalan ng turnilyo yung relays at tumumba yung thread dahil maluwag yung relays ng thread. Yan ang ibig sabihin niya, napaka-subtle. Yung mga subtle na mga work ng kaaway, matindi po ang ano yan. Matindi mga naging effect yan. Kaya ang warning sa atin ng Panginoon sa Matthew 7, beware of false prophets who come to you in sheep's clothing. Yun ang nakakatakot eh. Mabuti pa kung nakita mo, wolf agad eh, di ba? Alam mo agad-agad kaaway because it's a wolf. Pero yung paparting sa'yo in sheep's clothing, malapit na, hindi mo pa namamalayan dahil nakabihis ng balat ng tupa. Before you knew it, sasakmalin ka na pala. Diba ganyan sa ganyan, unti-unti natangaya maraming simbahan. From being a sound church, hanggang sa nawala na yung pagka-sound na simbahan. Lumabnaw na ang simbahan. The first Baptist church in the Philippines, hindi na ho Baptist ang pangalan, evangelical na. Pero, hindi pa naman inaalis yung stone, yung epitaph sa harapan ng simbahan na the first Baptist church of the Philippines, yung nasa Harok, Iloilo. Pero ngayon, hindi na ho Baptist ang pangalan ng simbahan. At ang pastor, homosexual na. Bading na ho ang nagpapastor. Highly intellectual na bading. Bakla. More than 100 years na yung simbahan. Halos matanda pa sa UP. And 2014 na tayo eh. Yung bang pagbabago ng simbahan, nangyari yan overnight? Biglaan ba yan? Unti-unti ho yan. Unti-unti. Counting compromise. Hindi ka maingat, hindi ka nagbabantay lang sa eventually. Unti-unti nang nalamon yung mga pillars ng simbahan, unti-unti nang inanay. Kinain ng anay. Hanggang sa hindi na nakatayo. Wala nang boses sa simbahan ang mga nasa loob. Overpower. Yan ang mga nakatanggap ng maling aral. So, ano yan eh, yung pakikipagtunggali po natin, pagka nagkasama-sama tayo dyan, not only that we expand the gospel, but we also help in halting the advance of the enemy of the Lord, or the enemy of the cross. Matagal na po may kaaway ang simbahan ng Panginoon, At ang kaaway ng Panginoon, from the more dangerous to the less dangerous, marami yan. So, sa dalawang ito, mas dangerous itong direct. Ano ba ito mga direct enemies? Yung mga atheists.
Sino pa? Yung mga humanistic philosophers. Yan. Sino ba ito mga atheists? From the word a, which means without. And theo is God. Yan yung mga naniniwala na walang Diyos. So meron yan sa mundo. Although bibihira, yung tinatawag na theoretical atheist, marami po sa mga atheist, mga naglalakas, ganyan, nagtatapang-tapangan lang yan. Dahil mahirap po talaga na magkaroon ng theoretical atheists. Dahil mahirap makumbinsi ang sarili na walang Diyos. According to the book of Psalms, only a fool will say that there is no God. Dahil yung evidence that there is God is so strong. Napakalakas ng ebidensya na mayroong Diyos. Hindi lamang yan nababasa sa paligid, sa surroundings natin, sa creation, because the invisible things are seen by the things that are made, even His eternal power and Godhead. Eh, hindi po may tatatwa na mayroong Creator just by simply reading the creation. Pero isa pang malakas na sumisigaw na mayroong Diyos ay yung konsensya ng tao. Conscience which either accuse or excuse the action of a person ay nagsasabi na mayroong Diyos na nag-exist. Mahirap, mahirap labanan yan. So, meron lang po sa mga atheists ay mga nagtatapang-tapangan lang, pero pag kinonfront mo, naduduwag din. Naka-encounter na po ako niya. Mga humanistic philosophers, sino rito mahilig manood ng National Geographic? Sarap manood yan. Ako, mahilig ako yan. Pero yung science na ginagawa nila, i-appreciate natin. Maganda yan eh. Ang hindi mo lamang sa gusto sa National Geographic, eh yung philosophy nila, that they will try to explain everything na hindi kasali ang Diyos. They try to explain things na walang kinalaman ng Diyos dyan. Everything is natural. Sa sarili niya lang yan. Kumbaga, hindi nila sinasali ang Diyos. Kaya lang ang ayaw ko dyan. Pero yung science na ginagawa nila, discovery yan eh. Ano masama dyan? Ang science, hindi naman lumilikha ng evidence eh. They only discover kung anong meron na sa ginawa ng Panginoon. So kung yung mga dinidivulge nila, ano yung mga nati-discover nila? Any more reason for us to appreciate God. Yun nga lang sila, they try to explain things na things come naturally, hindi by itself, na walang Diyos. So, mahirap yun. Marami sa mga humanistic philosophers nasa universities. Ang tingin nila sa Bible, irrelevant. Kasi ang Bible, sobrang tanda na. Hundreds and thousands of years ang Bible. Paano mo magiging relevant yan sa present issues? Ngayon kayo, paano kayo titindig yan? Ang Bible ba relevant pa rin sa present time? Sa modern time? Yes. Kaya nga nagkakaloko-loko ang present natin eh. Di ba? Dahil pilit tayong lumalayo sa Biblia. Pero the more that we get closer, the more na lumalapit tayo sa sinasabi ng Bible, mas umigit takbo ng bansa eh. Observan niyo sa pamilya. Kasi the family is the smallest unit of our society. Subukan ng pamilya na lumayo sa mga prinsipyo ng Biblia. Magkakagulo ang pamilya. At pagka nagkakawat-awat ang pamilya, sira ang bansa. Because the family forms the society. Kaya nga, Amerika, di ba, medyo nagde-decline ngayon pati sa economy nila. Dahil sa rampant ng divorce. Yan yung pag kawalan ng respeto yan sa institution ng nilagyan ng Diyos. The institution of marriage. Napakataas ng rate ng divorce among the Americans. Mabuti pa sa Pilipinas. Walang divorce pero naghiwalay na lang. Naghiwalay na lang. Walang divorce naghiwalay na lang. Pero kumpara naman sa kanila, mas madalang sa atin, di ba? Pero alam niyo naman ng mga Pilipino, kung anong meron sa Amerika, hindi tayo nagpapahuli, di ba? Gaya-gaya tayo sa Amerika eh. Kung anong lifestyle, kung anong uso, ano tayo eh.
mahilig gumaya sa Amerika. Yung ano, colonial mentality. Basta pagka US, magaling. Gayahin natin. Oh, US! Ang ganda nito, US! Pag tinanggal ng etiketa, tahi lang pala sa Bataan. Ano? Tahi lang pala sa Marikina na pinagmamalaki mo US. Yung pala, pinatahi lang, nag-consign lang pala sila rito. Tayo rin ang pinagawa. In-export, pagdating doon, bibenta rin sa atin, mas mahal na. Tayo rin pala gumawa. Ngayon, hindi lang yung produkto ang kinokopya natin, pati lifestyle nila, pati mga makasalanang buhay nila. Ginagaya na rin natin. Ano yung counterpart ng divorce nila sa atin? Diba meron din tayong divorce, hindi nga lang divorce ang tawag? Oo, hindi ganun din, annulment. Kaya lang medyo madala, hindi natin ma-afford. Pero kung affordable yan, ako po, baka marami na. Diba, some are entertaining the idea na yung marriage renewable ang contract. After 30 years, mag-uusap kayo mag-asawa. No, renew natin. Asawa pa tayo o ano na. Mag-try naman tayo ng iba. Renewable for another 20 years. Tapahin ba kayo ng Neglo? After 50 years, ano? Pag-iisipan nyo ito, i-renew nyo pa, ano? After 50 years, ano, i-renew natin another 50 years? And some people are entertaining that idea, no? Gawin natin gawin niya. Pero kung Bible lang ating pag-uusapan, sabi ng Bible, only there, di ba? Only there can stop the marriage. Kamatayan lamang ang makakatulong nila. Till death, do us part. Kaya marriage is lifetime imprisonment. Sabi. yung hindi happy sa kanilang marriage, ano tingin nila sa marriage nila? Lifetime imprisonment. They are not enjoying their marriage, they are enduring their marriage. Kaya sabi sino ba yan? Si Bogart ba yan? Sabi ni Bogart. Parati ka naglalasing. Sawang-sawa na ako sumaka mo, tingwi ka, lasing ka ng lasing. Sabi si Bogart, kaya nga ako naglalasing eh. Dahil pagka hindi ako lasing eh, sawang-sawa ako sa mukha ko eh. Larawan ng unhappy marriage, naglalasing na lang hindi masaya sa marriage. So, iba po ang mentalidad ng ibang kanilang philosophy. Makikita namin sa mga awitin nila, no? Diba? Sa mga awit, in-express nila yan. Sana dalawa ang puso ko. Diba? Ano yan? Nag-crave ka na sa asawa ng may asawa dahil may asawa ka na yun, nangangarap ka pa na sana naging dalawa ang puso mo. Pero ba yung sayang? Hindi, pero sayang na bago eh. Yung dati, yung sayang. Ngayon lang tayo. Nung araw yun, pero meron silang sayang ngayon eh. So, isa na-express nila, no? Sayang, nanghinayang. Sana kung doon tayo nagkakilala. Sana hindi ito napangasawa ko. Parang yun ang pinsahe yun eh. Ba't ngayon ka lang dumating? Yung may asawa ka pa eh. Pinapangarap mo pa yung iba? Diba kapag ka umuho ka sa babae, yan yung isang vow na hindi lamang sa tao yan, pati sa Diyos yan. Ano ba tingin ng Diyos sa marriage? Diyos ang nag-join yan. What God has joined together. Hindi lamang yung ginoin ng papel, o ginoin ng pare, o ng nag-officiate. Ang marriage is a vow made before God, and not only before men, but also before God. Kaya nga naging rampan ng divorce Israel, pinagalitan ng Diyos, nirebuke ang bansang Israel sa book of Malachi. They're trying to contract marriage with Gentiles, kaya dinidivorce nila yung kanilang mga Jewish wives. Even the priests. Okay. So, yan yung mga frontal assault, ano po, sa truth. Coming from atheists, from humanistic philosophers, mga singers,
Sa mga awitin, pinapakita nila yan. They attack the virgin birth of Christ. Sabi nila, paano magiging posible yan? Pero pa namang nanganganak na birhen. Kasi nulingan yan, that is scientifically untrue. Baga, that's not scientifically true or possible. Hindi posible na manganganak ang isang birhen. Bakit ang Biblia ay nagtuturo ng virgin birth? That cannot be true. Talaga namang totoo yun eh, di ba? Pero pa namang nanganganak na birhen. Lahat ng nanganganak, hindi birhen. But in the case of Christ, siya lamang ang nag-iisang dapat na magkaganyan. Dahil matagal nang predicted yan eh. 700 years before its fulfillment, na-prophesy na yan sa Isaiah 7:14. Behold, a virgin shall conceive and bear a son. Pati yung pangalan ng ipapanganak, pinangalanan eh. You will call his name Emmanuel, meaning God is with us. At kailangan talaga ang virgin birth para magkaroon tayo ng Savior. Dahil pag hindi virgin birth ang Panginoon, wala tayong tagapagligtas. Pag ang Panginoon ay dumaan sa binhi ni Adam, hindi na siya qualified to become a Savior dahil magkakaroon siya ng kasalanan. Malilipat yung Adamic sin kay Christ. Kaya nga tayo pinanganak na sinners dahil sa kasalanan ni Adam na na-impute sa atin. By one man, according to Romans 5:12, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. Paano naging possible yun? Dahil lahat tayo nanggaling kay Adam. Lahat tayo. By one man, sin entered into the world, and that one man saves Adam. He was Adam. Eh, si Christ, di ba tao si Christ? Yes. Pero yung kanyang pagkabuo bilang tao, hindi na-involve si Adam. Dahil nung ma-discover ni Joseph, nung bago mapangasawa ni Joseph si Mary, na-discover niya na si Mary ay buntis na. At nung tinangka niyang takasan, ipiniliwanag sa kanya ng Diyos, ang dala ni Mary ay hindi sa kung kanino mang lalaki, kundi yan ay sa banal na Espiritu. So hindi na-involve ang male seed. So hindi na-involve si Adam. Meaning, ang ating Panginoon ay na-exempt sa kasalanan ni Adam. Wala siyang Adamic nature at wala siyang Adamic sin. Therefore, he is qualified to become a Savior. Kaya kailangan na siya po'y maging virgin born. Ganun dahil lang po. Hindi tayo masasave kung walang virgin birth. Kaya napaka-importante yan na article of faith. The virgin birth of Christ. If Mary is not virgin, when he gave birth to the Lord, makasalanan din ng Panginoon dahil meron siyang minanang kasalanan kay Adam. Therefore, we have no Savior. Importanteng elemento yan ng ating Christian faith, the virgin birth of Christ. Hindi natin isasakripisyo yan. Scientifically, yes, it is not possible. But with God, nothing is impossible kung loloobin ng Panginoon. Hindi lang naman record ng Bible ng natural things eh. The Bible is also a record of supernatural events. Kaya, makakabasa rin sila sa Bible ng mga miracles. Puputsayin na naman nila ang miracles. Talagang ang miracles sa natural world, impossible. Paano mo mapalutang isang bagay na meron namang gravity? Kahit nga balloon na almost lightweight, kapag ka maya-maya, babagsak na yung plastic balloon, di ba? Kahit nga yung lobo na pansamantala, pag binitiwan mo, lilipad sa langit. Pero naubos na yung gas niya, ang natural tendency niya is, bumaba talaga because of gravity. Talagang scientifically, impossible yan. Pero mga kapatid, the Bible is not just a record of natural events. It is also a record of supernatural events, including the miracles of the Lord. Kaya ang tatanggi lamang sa mga milagro, yung mga tao na antimano sa isipan nila, sarado na ang katotohanan ng Biblia. Yung mga taong agad-agad, hindi pa nila nabubuksan ng Bible, nilagay na nila sa isip nila na hindi sila maniniwala sa Bible. Yan ang mga tatanggi sa miracles. At bakit naman meron ganyan mga tao? Because as much as possible, ayaw ng tao ang katotohanan na God spoke.
Ayaw ng tao yung idea ng Diyos at salita. Ayaw tanggapin ng tao na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. At dahil ayaw ng tao na ang Diyos ay nagsalita, hanggat maaari i-convince siya ang sarili niya na hindi ito ang Biblia. At pagka na-convince siya ang sarili niya na hindi ito ang Biblia at hindi nagsalita ang Diyos, magkakaroon siya ng feeling of what? Freedom. Freedom from what? Freedom na gawin lahat ng kanyang gusto gawin. Nakasalanan. Dahil kapag maalala niya na ang Diyos, na merong Diyos, at ang Biblia ay nagsasabi ng mga salita ng Diyos, na bawal ito, bawal ganyan. Medyo na siya, na-arrest Correct? Medyo na-check. Tama? Na-check siya. Kaya sabi ng Panginoon sa Book of John, men love darkness because their deeds are evil. Ayaw nilang ma-expose sa liwanag dahil ang kanilang gawa ay masama. At mahal nila ang kasalanan nila. At hindi pwedeng maganda yan, hindi pwedeng magsama yan. Kapag ma-expose ka sa liwanag, ma-expose ang gawa mo na masama, dahil mahal nila ang kasalanan nila, hindi nila iwan niya. So as much as possible, lalayo sila sa liwanag. They will try to close the Bible or even convince themselves that the Bible is not true. That if they can do that, magkakaroon sila ng freedom na gawin ang kasalanan gusto nila. Yun ang talagang rason doon. Dahil people are selfish. Gusto nilang gumawa ng kasalanan na walang sumasaway sa kanila. Yun ang dahilan. Because their deeds are evil. So, yan po ang mga lalabanan natin, mga kapatid. We need to strive together, not only for the advancement of the gospel, but also for the proclamation of truth. And as we do that, mapipigil-pigilan po natin ang paglaganap, ang advance ng mga umopos, ang advance ng error. Pero ito pinakamahirap sa lahat, mga kapatid, yung indirect, yung subtle, yung indirect na assault sa katotohanan ng Bible. Indirect assault sa church. Kaya sabi ng Bible, beware of false prophet which come to you in what? In sheep's clothing. So, ang nasa sheep's clothing is not just the false teacher. That also includes what? False teaching. Ano yung mga false teacher in sheep's clothing? Aba, Bible din ang dala niya. Kapag ka ikaw ay nakabihis ng tupa, ang kinokonot niya, harmlessness. Ang tingin mo sa tao, parang napaka-harmless niya. Kasi, hindi mo, Bible din ang dala eh. Pero actually, ano siya? Wolf in sheep's clothing, nagdi-disguise lamang siya behind the Bible. Nagtatago lang siya sa likod ng Biblia. Kumbaga, gamit na lang Biblia as disguise. Kahit yung mga itsura ng mga preachers ng Panginoon, gagayahin niya. Diba sabi ng Panginoon, be careful because your enemy, Satan, disguises himself as what? An angel of light. Nagdi-disguise ang kaaway ng Panginoon. Hindi bilang demonyo. Hindi bilang hayop. He disguises himself as an angel. Ibig sabihin, nagbabanal-banalan ang kaaway ng Panginoon. And he may even come to the point of using the Bible as part of his disguise. Kaya mga aral din niya ng Bible, magpipreach din niya ng Bible. Pero mga kapatid, hindi lamang yung tao, yung false teacher ang nagdi-disguise, including his teaching. Bakit? Ang kanya mga teaching, quoted, kumbaga parang isda na, nilagay mo sa breading. Kumbaga, ang pinaka-breading mo, yung mga Christian terminology, mga Bible terms. But actually, false teaching quoted on Bible terms. Kaya ang mga false teachers, gagamit din ng mga terminology kagaya ng atonement. Dapat tayo faithful kay Lord. Faithful. Gagamit din yan ng terms na grace. By grace naman yan eh. Lahat yan by grace. Lahat yan by faith. Pero meron niyang salitang pero. Yan ang nakatakot yung pero. Hindi niya itatanggi ang grace. Hindi niya itatanggi ang faith. Ang masaklap lang, yung i-add niya, yung pero. Pero dapat, di ba, faithful din tayo kay Lord. Faithful. Ano sabihin ng faithful?
Alam mo, hindi ka gagawa ng mga mabibigat na kasalanan. Baka mawala ang kaligtasan mo. Yun na. Yun na yun. Yan ang pinaka-nakakatakot sa mga. Marami ngayon naniniwala sa kaligtasan, biyaya at pananampalataya. Pero andun din yung kaakibat na paniniwala na pwedeng mawala ang kaligtasan. Alam niyo po ba na nagkokontra yan? Yung grace at yung nawawalang kaligtasan. Alam niyo ba yung term na falling from grace is contradictory? Falling from grace. Paano po naging contradictory yan? Kaya naging contradictory yan. Kasi kung grace yan, there is no possibility of fall. Correct? Bakit walang possibility of fall if it is grace? Kasi kung grace yan, at pwede kang ma-fall, ibig sabihin pala, para hindi ka mawala sa grace niyan, you have to do some kind of keeping. Meron ka palang pag-iingatang gawin, meron ka palang effort na i-involve, i-exert. Meron ka palang effort na gagawin para hindi ka mag-fall. Eh kung mag-effort ka para hindi ka mag-fall sa grace, hindi na yan matatawag na grace. Kasi pag sinabing grace, walang involved na effort. Romans 11:6 says, if it is work, then it's not grace. Otherwise, work is not work. But if it is of grace, then it is not work. Otherwise, grace is not grace. Meaning, hindi pwedeng mag-mix ang grace at work. Pag sinabi mong grace, walang involved na work or effort, kahit ayota, kahit anong ganamang kaliit na amount of work, wala dapat na kasama yan na work. Dahil kapag ginaluan mo yan ng kahit kaunting work or effort, hindi na ho yan matatawag na grace. Ang tawag nga dyan ay frustration of the definition of grace. You are frustrating grace. Sabi ni Paul, if it is work, it is not grace. Otherwise, work is not work. But if it be of grace, then it is not of work. Otherwise, grace is not grace. Pero nakakatakot sa mga dala-dalang aral ng mga teacher. Ang isang, alam ko, promotor na pinakaunang ano dyan, unang katoliko, no? Kasi ang katoliko, by ano yan eh, naniniwala sa Eucharist. Alam niyo Eucharist? Eucharist means good grace. Because grace in Greek is charis or charis. Charis mata, charizomai. EU means good, good grace. While they believe in grace, how come they also believe that salvation is through 7 sacraments? Kung ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng 7 sakramento, lumalabas, yung sakramento na yan, gawa yan. Meron kang ipe-perform, ano yan, binyag, compil, marriage, yung matrimony, ano pa, confession, or the Eucharist, and then, the last rite, and the extreme action, ito lahat yan. Effort yan ng tao. Sa mga hindi katoliko, sinong grupo dyan ang matindi sa salvation by works? Kabadista? At ngayon yung matunog, dating da? Di ba malimit na tirahin ng Baptist? Dahil ang Baptist ang masigasin na nagtuturo ng once saved, you are always saved. Sabi nila, ano yung kamangmangang doktrina na yan ng mga Baptist? Sabi, gumawa ng kasalanan, ligtas pa rin ako. Sala naman may sabi nung, yung Baptist ba nagsabi na gumawa ng kasalanan, ligtas ka? Wala. Siya lang nag-isip nun. Kung Bible ang ating babasahin, sabi ng Biblia, huwag nawa kayo magpatuloy sa kasalanan. Let God forbid na tayo magpatuloy sa kasalanan. Pero wala kayong mababasa sa Bible na yung biyaya at yung kaligtasan natin na hindi mawala ay magiging lisensya mo. License. Para gumawa, may freedom ka ng gumawa ng kasalanan. Walang ganung teaching sa Bible. Pero yung kanilang iniisip. Yung doktrina ninyo ng mga Baptist, parang yung sinasabi ng tao, may pagkakataon ng gumawa ng kasalanan dahil ligtas naman na sila sa kanilang mga kasalanan. Wala tayo tinuturo gano'n. Kaya nagturo ni Soriano, pag sumikapan mo ang kaligtasan. Pero, ang nakakatakot yan, Bible din ang hawak. Biblia ang sasagot. Itanong mo. Wala naman siya pinagkaiba kay Brad Pitt, kay Isko, sino yun? Salvador, wala siya pinagkaiba eh. Kasi nasabi lang niya, mababasa eh.
Eh kung kahit anong gusto mong basahin, hindi mo naman mabasa sa Bible eh. Ang tanong, in-interpret mo ba ng tama? Ang ginagawa lang naman niya, mababasa eh. Kung dami naman talagang mababasa, kung hanapin mo lang yung mababasa. Pero ang tanong, i-interpret mo ba ng tama? Eh, Kenko yung ano niya eh. Ang paliwanag eh. Kenko eh. Pero ang Diyos daw, may puwet. Anong basihan? Di ba ang tao nilikha sa wangis ng Diyos? Di ba ang tao may puwet? Yan, Diyos may puwet. Di ba sagot na kami yan? Ng dating doon ni Brad Pitt. Pilosopong sagot yun eh. Yung may bababasa. Pero kung i-interpret ng Bible, hindi masasabihin yun eh. Kaya sabi ng John 4:24, God is Spirit. At ang Spirit ay walang flesh, walang buto, walang dugo. Hindi ka sasagot ng ganon sa national television. Nililito mo ang tao eh. Pero nakakatakot sa kanya yung indirect assault. Bagaman habang nagtuturo siyang mali, ang ginagamit niyang disguise sa kanyang magtuturo, Bible pa rin. Diba? Biblia ang sasagot. So, galing-galing niya. Pati mga babasa niya, tagabasa, hindi pa niya nasasabi. Alam niya kung ano yung gusto ipabasa eh. Memorize. Talo tayo. Ipahanap mo nga lang sa inyong Book of Josiah, hindi niyo makahanap. Nahihirapang kayo eh. Hindi niyo, baka kami maganap. So, yun po ang mabigat, ano? Dapat pinag-aandaan din ng mga mananampalataya. They use terms like atonement, faithfulness, work, mga terminology ng Bible. Pero ituturo lang pa nila ay mali. So, mga kapatid, when you say striving for the gospel, the positive idea is the proclamation of the faith of the gospel. Ipo-proclaim po natin ang Ebanghelyo. Yan ang ibig sabihin ng striving together, no? To proclaim the gospel and to proclaim the other truth relating to the gospel, which is called the deep truths of the gospel. Alam niyo po, sa umpisa pa lamang ng gospel proclamation, matagal na tayong pinagtawanan. At ba't pa hanggang ngayon, marami pa rin na tumatawa sa atin. Pero huwag tayong, sabi ng Bible, we should not be terrified by the adversaries. Huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa mga opponents. Huwag tayong panghinaan ng loob. Tinatawanan tayo ng mga Christians. Ang tawag nila sa atin, mga antigong mga tao, mga antik, mga fanatics. Modern world na tayo, modern times. Ang pinagbabatayan nyo pa rin ng pamumuhay ninyo isang aklat na wala nang relevance ngayon sa modern world. Tinatawanan nila tayo. At yung mga claims natin sa gospel, yung mga claims natin, katatawanan. Ang tawag doon, yung mga offense of the cross. The offense. Bakit offense of the cross? Maraming na-offend, maraming natitisod sa pangangahal ng Ebanghelyo. Ganun lang. Wala nang kasalanan, manampalataya lang. May halong pang kutsa. Ganun lang yung kasimple. Napaka-simplistic, manampalataya lang, save na. Alam niyo po, in our part, it is that simple. Yun lang ang nare-require sa atin, di ba? Repentance and faith. Pero on the part of God, it is not that simple. Dahil ang planning yan, eternal pa yung planning yan. Eternal yan. Hindi nila lang yung involved na sacrifice na ginawa ng Panginoon. Kaya nga, grace it is made simple for us. Pero tinatawanan nila ang simplicity. They make fun of it. You talk of resurrection, tatawanan ka nila. Ano resurrection? Patay na, mabubuhay. Ano yan? Pumatay ka nga ng aso, tinamang mabubuhay ulit. Diyan sa mga nilibig, tinamang ako binabuhay. Yung kalansay, nabubuhay. Ano yan? Paano na mangyayari sa mundo yan? Anong klaseng science meron yung sinasabi mo na ang taong patay mabubuhay? Pero di ba yan ang claim ng gospel natin? The death, burial, and resurrection. And the resurrection of the believers, ang mananampalataya, na kahit mamatay, muling mabubuhay. Yan ang involved sa gospel natin. At yan ang tinatawanan. So marami sa mga claims, sa mga absolute claims, even sa mga medyo malabo,
Pero hindi dahil sa malabo ang Bible. Nalalabuan lang lamang tayo. Matagal na po tayo nare-ridicule. Ano? Pero ang kapatid, sabi ng Apostle Paul, we should not be terrified. Dahil yung pag-oppose nila, that is an evidence token of their destruction. Pero yung kanilang opposition, evidence naman na ikaw ay ligtas. Mas nakakatakot, mga kapatid, pag walang kumukutsa sa'yo. Matakot ka na ang lahat ng tao at unbelievers, good ang trato sa'yo. Mas matakot ka. They don't say anything bad against your belief. Nakakatakot yun. Pero kung meron silang mga side comments, meron silang mga comment na nakakalibak, yung mga mockery, nakakatuya sa paniniwala natin. Mukhang meron kang magandang ginagawa. Mukhang nangangaro lang ng tama. Kasi mga unbelievers, matagal nang na-offend sa gospel. They don't like its demands. Ano bang demand ng gospel? Repentance and faith. Anong demands ng discipleship? Self-denial. Ayaw nila yan. They don't like the idea of self-denial. If any man would be my disciple, let him deny himself, take up his cross, and follow me. They don't like that. Ang gusto ng tao by nature is to love self, pagbigyan ng sarili. And they're being offended. Sila pa yung na-offend sa dala natin yung sa akin. Pag tinanong nila, is there no other way out? Nasagot natin, absolutely. There is no other way out. Isa lamang ang paraan para maligtas sa kasalanan. Repent and believe in the Lord Jesus Christ. And repentance involves what? Not only feeling sorry for sin, but denying yourself of those sins. At ang tao na hindi mapasuko dyan, talagang kasabihin sa'yo, ang hirap niya. Hirap, hindi ko matatanggap yun. Hirap niya. Walang makakagawa niya, sabihin nila niya. So, they get offended. Sila pa yung offended. Pagka ganyan, meron mag-oppose, instead malungkot tayo mga kapatid. Dapat source of rejoicing mo yan. Dahil diyan mo marirealize na ikaw, ligtas na. Sabi ni Apostle Paul, those adversaries are a way of marking his children and a way of marking the unbelievers. Paano mo mamamarkahan ng unbelievers? They oppose you and they oppose your message. At paano mo mamamarkahan ang mga saved? Sila yung mga in-oppose. The fact that you are being opposed gives evidence na ikaw ay anak ng Panginoon. That gives evidence that you are a child of God. So, di natin dapat kinalulungkot yun. So, let's all strive together for the faith of the gospel. Dito ngayon, ito yung magwakasalit na naman. Salamat po, Ama, sa mga paalaala ng salita. Salamat po, Ama, sa inyong mensahe. Nawa po, Ama, hindi kami panghinaan ng loob sa aming pag-share ng inyong ebanghelyo. Nawa, Ama, lalo kaming tumapang, Ama. Naligit namin napapatunayan na kami nakaranas na ng kaligtasan. Sabihin pinagkalooban na ninyo ng inyong kaligtasan. Nawa po, Ama, bigyan nyo kami ng wisdom. Paano po namin gagawin naman aming pagbabahagi ng inyong salita. Nawa po, mabigyan rin kami, Ama, ng tibay ng loob at lakas ng loob sa pagsasagawa man ng gawain. Pangalain po, Ama, na maging effective kami na witness. And I pray, O God, na sana po patuloy niyong pagliwanagin ang aming mga testimonies sa aming mga pinagtatrabuhan at pinagpipuntahan sa mga nakakakilala. At nawa po, Ama, kami patuloy na makaambag, Ama, sa ministry, Ama, na pag-evangelize. And I pray, O God, for your protection as we leave this place. And we pray for our brothers and sisters who are sick today. Bigyan mo po sila, Ama, ng kagalingan sa kanilang mga katawan. At sa inyo po namin binabalik lahat ng po sa salamat na po amayang dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pero umaga po at kamayan po natin ang bawat isa. Kiri.